Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatawagan nga dito ni Carlos itong si Zoe dahil nag-aalala nga ito at narinig kasi dito ni Carlos dito kay Giselle na nawawala nga daw itong si Zoe. Kaya naman ang hindi nga nila inaasahan ay nasa likod pala dito ni RJ itong si Carlos at narinig naman ang kanilang pag-uusap. At sinabi naman dito ni Zoe na nakokonsensya na nga daw siya sa ginawa dito ni Moira sa kanyang lolo Pepe. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama dito sa kanyang lolo. Kahit na sabihin na hindi niya ito kadugo at mahal niya pa rin ito dahil ito nga ang tinuturing niyang lolo. Samantalang nagkaroon nga ng pagtatalo sa pagitan dito kay Carlos at ni RJ dahil tinatanong nga dito ni Giselle kung ano ang ugnayan dito ni Carlos kay Zoe at kung bakit ay pinagtatanggol nga dito ni Carlos itong si Zoe at bakit ay hindi niya pinagtatanggol itong si Annalyn na anak ng kanyang asawa. Hindi naman nakapagsalita itong si Carlos, ngunit maya-maya pa ay nakahanap siya ng paalibay at agad sinabi niya dito na wala siyang koneksyon at nakikibalita lamang daw siya tungkol sa nangyari dito kay Lolo Pepe. Agad naman sinabi dito ni Giselle, bakit kay Zoe na itatanong na meron naman si Lynette o di kaya naman ay si Annalyn. Kaya naman nagdududa itong si Giselle. At sinabi dito ni Carlos na wala daw siyang koneksyon at kontak dito kay Zoe. Agad naman binara dito ni Annalyn at sinabi niya kung wala daw silang koneksyon at bakit nga daw tumatawag itong si Carlos kay Zoe. Dahil nga nakita niya ito sa cellphone dito ni Zoe na si Carlos nga ang tumatawag. Kaya naman naghanap at nag-isip ng paraan itong si Carlos kung paano malulusutan niya ang tinatanong dito ni Giselle. Agad naman sinabi dito ni Carlos na nagkaroon nga daw sila ng homecoming alumni noon at napag-usapan nga nila dito kay Zoe ang tungkol sa nangyari. At naghahanap naman siya ng pagmamahal dito bilang kanyang ama. Agad naman sinabi dito ni Carlos na kaya daw nagpahingi ng advice itong si Zoe sa kanya dahil hindi daw makausap ni Zoe itong si RJ. Kaya kay Carlos na lamang daw ito lumapit. Agad naman na sinabi dito ni Carlos na walang kwenta nga daw itong si RJ dahil hindi niya nagagampanan kung ano ang problema ng kanyang anak. Kaya nagalit itong si RJ at agad na sinugod itong si Carlos. At naharangan naman dito ni Giselle at ni Annalyn dahil hindi daw ito ang panahon na mag-aaway-away sila. Dahil meron pa nga daw silang sinusolve na problema. Ang hindi inaasahan dito ni Carlos ay nasa mga panganib itong si Lynette dahil sa pag-uutos dito ni Moira dito kay Dax. Sakto naman na pumunta doon itong si Regan at Harry. Pilit naman na pinapaiwan doon at huwag daw muna umalis itong si Harry at Regan. Agad naman na pinapakain dito ni Lynette ng makakain at dessert. Agad na sumulat itong si Lynette sa maliit na papel na kailangan niya ng tulong at naglagay naman siya ng tinidor sa kanyang gilid upang magamit niya ito doon kila Dax. Kaya naman nagtataka naman itong si Harry at Regan sa ikinikilos dito ni Lynette. Tila may mali nga daw sa ikinikilos ito. Dito na ba nila malalaman na meron palang masasamang tao na nakapasok sa loob at ngayon ay hawak na itong si Lynette. Habang sinasabi naman dito ni Harry na may lakad pa daw ito at hindi nga daw sila pwedeng magtagal. Agad naman nataranta at nagpanik itong si Lynette dahil hindi niya kakayanin na kapag may mangyari man sa kanya doon sa loob ng bahay. Kaya ito ang dapat nating aabangan ngayong hapon dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong